Kaya nilabas ko lang to si Sol, ini-inspection ko lang. Ayan, para makapag-video din kami kasi pagka nagbe-video ko laging gabi eh, kaya laging madilim ang kuha ko sa kanya. Pero ayan po si Sol. Ayan, dami nakakapansin, pogi-pogi daw niya pero ayan may mga sugat siya dahil sa ano, nag-aaway sila ni Lolo Logan. Kagabi, paglabas ko o lumabas ako, napaharipas ako ng takbo kasi iyak ito. Tapos, ang tagal, paglabas ko, nasa ibabaw niya si Logan. Sinisindak ni Logan. Eto, mukhang na, lumalapad na rin ang mukha niya Dati, pumunta to dito, parang yung mukha niya, ang slim, parang walang muscles yung, eto kasi, kung titignan niyo yung mukha ng aso, etong bungo, di ba? Etong part na to, yan, kung pipisilin niyo yung part na to, muscles yan eh. Pati banda dito, may mga facial muscles kasi na well-developed dapat sa mga ganitong uri ng aso na mga Molosser type dogs, mga Mastiff, Italian Mastiff kasi itong mga Cane Corso. So, mag-fill out yan, pero dapat yung buto ay nakaporma na. Ayan, kapag ka-adult na sila, mag-iiba yung itsura nila kesa sa mga teenagers o mga juvenile. So itong si Sol ay considered juvenile pa ito. Pag umiihi siya, hindi pa tinataas yung hind leg niya. Ito. Pero kung titig natin, yung itsura ni Sol ngayon kumpara nung dumating siya dito, ay ayan, may mga muscles na. Kasi sobrang payat niya nung dumating dito. Syempre, kapag ang aso dumating sa inyo, payat, ang una dapat na mag-build sa kanya ulit ay yung muscles, hindi po fats agad. Kasi kung pumayat po ang isang aso dahil hindi siya napapakain ng tama, nagkasakit, nawala ng gana, ang huling kinakain ng katawan niya para maging fuel niya ay yung muscles. Kailangan kasi yung muscles para gumalaw, di ba? So ang huling-huling na ubos sa katawan ng aso ay yung muscles. Pagka bumabawi na siya sa pagkain at lalapad na ulit, kailangan magkaroon muna siya ng muscles bago maging fats yung energy niya, bago maging fats yung kinakain niya mga proteins, bago gamitin sa energy yung kinakain niyang proteins, kailangan munang mag-build yung mga muscles kasi yung mga muscles na yon ang magpapangyari na yung aso ay makakakilos na ulit ng tama and makakapag-hunt ng food niya kung kailangan, di ba? Paano yun kung maging fats kagad yung kinakain niya, hindi na siya makakabawi ng maganda. Kaya yung nangyari kay Sol, nasa mga day 40 plus na yata ngayon, 41 na ba? Or what? Ay muscles, ayan, nag-build na yung muscles niya. Pati itong sa spine na ito, yung buto, magkabilang gilid ng buto, puro muscles dapat yan. Ayan, yung magkabilang gilid nitong buto na ito, puro muscles dapat yan. Pati dito sa may pelvic area, dito, dapat natatakpan to ng muscles magkabila. So, magbe-build lang naman yung muscles kapag maganda yung diet, mataas yung protein. An animal protein dapat, hindi lang plant protein na mababa yung digestibility. Kaya yung SDN natin, SDN42, yan ang pinakamataas ang protein sa lahat ng mga dog food. Nag-work talaga ng maganda dito kay Sol. And hindi natin sinosobrahan ng kain kasi mag-overfeed tayo, hindi maganda. Ang pinapakain ko lang sa kanya talaga, umabot lang siya ng mga 400 grams per day. Kaya tipid, di ba? Wala pang kalahating kilo ang kinakain nito per day. So mga 100 pesos lang ang budget ko sa kanya. 100 pesos per day for a giant dog, for a big dog, no? And, lika, tumayo ka, Sol. Ayan, makikita nyo from the top. Ayan, diba? Hindi na sobrang nipis nitong gilid na to. Naging Coca-Cola body na. Ayan, medyo umaano na. Oh, by the way, may bago akong tsinelas nga pala ngayon. Yung regalo sa akin ni Sol ay tinabi ko muna doon. So, pumapantay na. Mapantay na yung gilid niya. Tapos ito, yung last few ribs na lang yung makakapa natin ng pagka diniinan natin to. Ayan. Tapos dito, of course, meron ding muscles kasi dito. Kaya mag-fill out ito kapag fully muscled na siya. And dito sa huli, yung mga glutes niya, or ito yung tinatawag na
hamstrings niya. Ayan, yung calves niya, dito yung mga ano niya, quadriceps niya. Ayan, oh. Oh, nagkakaroon na ng magandang musculature. Natatakpan na yung mga bukol-bukol ng buto niya sa puwet. Ayan, kung makikita niyo yung dati niyang mga pictures and videos, bukol-bukol ito. Ngayon, wala nang bukol. Whoop, 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 whoop. Ano, Sol? Whoop, 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 whoop. Pogi-pogi na itong aso kong si Sol na ito. O, biruin nyo, di ba guys? Nung dumating talaga siya, kakaawa, tapos galit na galit sa mundo. Oo, pero ngayon, masaya ng aso to, no? Sobrang saya niya, hindi ko siya mapakawalan kasi may mga tao naglalaba ngayon dito sa amin na hindi niya kilala. Baka magpakita ng aggression to, kawawa naman sila ate. Okay, so gusto ko rin naman maging guard dog siya. Kaya okay lang naman sa akin yung may aggression, yung aso. So, nyo, oh. Ano, may nagsabi pa rin, ba't daw ang payat pa rin ni Sol? Hindi. Grabe, hindi nyo lang siguro napansin. Nung nagsimula, grabe. Ang laki na po ng ano nito. Ang na-improve nito. Siyempre, kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko about refeeding syndrome, hindi natin pwedeng biglain ito. Dahil, teka, ikot ka ng ikot, nahihilo ko sa'yo. Hindi natin pwedeng biglain kasi kailangan muna magbalanse yung mga minerals niya sa katawan. Kailangan munang ma-store yung mga dapat ma-store sa mga muscles niya bago po talaga masasabing kumpleto na yung restoration ng katawan niya. Nagre-restore pa yung kanyang katawan. Medyo mainit ngayon, ano Sol? Kaya muna tayo maglakad dun sa labas. Dito na lang tayo. Kahapon di kami nakapaglakad sa labas. Ilalakad ko sana siya hanggang doon sa McDo sa Angono. Pero hindi na namin ginawa. Gawa ng biglang inaya ako ni Mrs. sa SM. At kailangan daw ni Adam ng bagong pantalon. At maliit na yung pantalon niya. So isa pang, bukod sa SDN42, wala akong binibigay na ibang supplements dito guys ha. Pero bukod dun sa SDN42, syempre kailangan din yung aso gumalaw-galaw. Oo. Exercise, hindi naman kailangan sobrang exercise, no? Kailangan gumalaw-galaw para mag-function yung muscles niya. Sarado natin to para. Dito lang tayo, Sol. Come here. Sol. Ayan, galaw-galaw ka lang. Stretch para yung muscles niya nag-work and magkaroon ng blood flow dun sa mga muscles. Alam niyo ba na kung gusto niyo talaga mag-build ng mga muscles yung aso nyo, bukod sa normal lang naman ang paggalaw, syempre, ang bobomba dyan, yung testosterone niya. Kita nyo yung pag-ihi nyo, parang palaka pa rin. Kaya, ibig sabihin yan, hindi pa siya talaga mature. Hindi pa bumabomba ng maayos yung kanyang testosterone kasi hindi pa siya adulto. Ayan, ang ebidensya natin sa pag-ihi, hindi pa niya tinataas yung isang hita niya. So, yung testosterone, kapag naging, na siya, adulto, bobomba na ng gusto yun. At dahil sa testosterone, magbe-build siya ng higit na muscles kesa sa normal, kesa sa ngayon. Ngayon kasi, ayan, ganyan pa lang yung maaring konti na lang i-develop niyan. Pero kapag bumomba na talaga yung kanyang testosterone, lalapad na po yan. Dadami na yung muscles niya. Diba kahit sa tao po, ayun, may sugat siya. Ayun, kinagat siguro ni Logan ito kagabi. Teka lang, Sol. Mukhang nakita ko yung sugat mo. Ayan, kinagat ni Logan ito. Yan ang problema natin dito. Pagka si Lolo Logan ay naasar, ayaw niya sa mga males Oo, kaya iniisip ko magsasama din ako dito ng female na Rottweiler. Pero alam niyo ba, ang problema naman sa mga males, kapag bombado sila ng testosterone, ay pag nakaamoy naman sila ng mga asong babae na in-heat, twice a year nangyayari yon. Naman sila, nababaliw sila. Ayaw na kumain, magiging ganyan na rin si Sol, ayaw kumain, gagawin ng lahat-lahat para makuha nila ang kanilang pangangailangang sexual. Yung mukha ni Sol, napansin ko lang ngayon, kapag nakatingin siya sa baba, lumalawit na yung mga
gilid ng mukha niya. Oo, maluwag kasi talaga yung balat ng mga English Mastiff. Ayan, kaya nagkakaroon sila ng predisposition sa drooling, naglalaway sila, malaway talaga sila kasi hindi nakakapit ng husto yung balat nila sa mukha nila, pati yung dito sa mata, medyo maluwag. Ayan, so yan lang po mga updates natin dito kay Sol. On day 40 plus, 1.5 months na siya dito. And so 1.5 months po na yan, I would say, no, as a veterinarian, that's excellent, no, yung development niya. Excellent na po yan. Ayaw naman po natin na biglang tumaba, no. Ayaw po natin, ayoko sa aso na mataba. Gusto ko maskulado. Ayoko ng puro taba. Kasi pag mataba, hindi mo rin makikita yung definition ng muscles niya. Iba yung kahit sa mga bodybuilders, ang ganda nung puro cuts. Pero syempre, okay din naman, healthy din naman yung may konting fats. Pero ang ganda tignan ng aso ng maskulado kaysa tabang hangin lang. And yung taba, na-achieve yun kapag sobra-sobra yung ipapakain. Tapos lalo na pag mataas ang carbohydrates, puro fillers. SDN natin, walang fillers yun. Konting rice lang para lang magdikit-dikit yung kibble. Pero sulit na sulit yung SDN. Akala lang ng mga tao mahal, pero yung 45% crude protein doon, galing sa karne kasi yun. Kaya mataas ang presyo per kilo. Pero sulit naman dahil konti lang yung kailangang konsumuhin ng aso ninyo. Biruin nyo ito for 400 grams per day. Pero ayan na. Si Lolo Logan, 350 grams per day lang yun. Ayun lang, konting dakdak lang. Konting update lang dito kay Sol. Ayan, may mga meeting ako sa Manalo Resort Hotel, kaya maliligo na ako at magbibihis na. Ayan, nag-hi lang kami sa inyo ni Sol. Thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay.